Update ho muna tayo mga kabombo, ang Department of Social Welfare and Development nakantabay dito ho sa epekto ng Super Typhoon Nando. Ang unang Super Typhoon na mararanasan po ng ating bansa ngayong taong ito. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng naturang ahensya, si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Thank you for joining us, ASEC, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga, Bombo Genesis and Bombo Jai. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Magandang umaga rin po sa inyo. Kamusta ho yung initial assessment po ng Department of Social Welfare and Development dito po sa epekto ho ng bagyo ASEC? Gaano ho karami yung mga affected as of now? Well, Bombo Genesis, sa kasalukuyan, ang ating pong ahensya sa pamamagitan po ng ating mga field offices ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local counterparts natin, sa mga lokal na pamahalaan para again matiyak na meron tayong sufficient na mga resources, mga food and non-food items na ipamamahagi sa mga maapektuhan nitong si Bagyong Nando. Sa kasalukuyan, Pombogenesis, nasa mahigit 2.6 million family food packs yung nakapreposition po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Of that number, around 140,000 family food packs are prepositioned dyan po sa Region 2. And kabilang po dyan yung more than 20,000 family food packs na nakapreposition sa Batanes Island. Gayun din po, close to 80,000 family food packs yung nakapreposition naman sa Cordillera Administrative Region. Of course, meron din po tayo sa Region 1, Region 3, and other parts of our country. Ngayon, ginagawa natin ito, Bombo Genesis, sapagkat tinitiyak natin ang kahandaan ng ating pong pamahalaan sa pagmamahagi ng kakailanganing mga relief items, kagaya nga po ng mga family food packs para sa mga maapektuhan ng mga kalamidad. Ito ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat tiyakin natin yung kapanatagan ng kalooban ng ating pong mga kababayan na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Batay po sa Mhm. datos ng Department of Interior and Local Government, marami na rin pong nagsagawa ng preemptive evacuation sa kanila pong mga lugar. And yan din po ang tinututukan ng ating pong ahensya upang masiguro na yung pong mga evacuation centers natin ay sumusunod sa mga panuntunan, matiyak na may mga safe spaces para po sa mga vulnerable sector. So gaya ng nabanggit ko, Bong Genesis, ang ating pong departamento ay mas pinigting ang koordinasyon with the local government units and of course other government agencies to make sure that maibibigay po nga natin, may papamahagi natin yung sapat na tulong sa mga ating kababayan sapagkat ang DSWD po nangunguna sa pamamahagi po nito. Mm. May figures na ho kayo ma'am dun sa kung gaano po karami yung mga inilikas as of now? Well, Bombo Genesis, batay sa datos ng Department of Interior and Local Government, ang bilang po ng mga local government units dyan po sa Cordillera Administrative Region, ang total families na na-evacuate ay nasa mahigit 2,000 families or katumbas po niyan ay mahigit 6,000 na mga individuals. 232 families po ang preemptively evacuated sa Cordillera Administrative Region. Sa Region 1 naman po 63, sa Region 2 1,526, and sa Region 3 227 families. Yan po again ay batay doon sa datos po ng DILG. Okay. And initial lamang po ito 'no, ASEC? That's correct. Ito po yung mga lugar na Mhm. nagsagawa nga po ng preemptive evacuation at yung nabanggit ko ay yung mga pamilya na dinala muna pansamantala sa mga evacuation centers para doon po muna manirahan habang upang sila ay maprotektahan at mailayo mula sa anumang pong pangamba na maaaring idulot nitong si Bagyong Nando. Mamujay? Okay. Ashek, sa relief operations naman, kumusta po yung mga stock ng mga family food packs? Enough po ba ang inyong mga supply and sa mga areas din na kailangan if ever magkaroon ng mga unpredicted circumstances? Yes, Bombo Jai, gaya nga ng nabanggit ko kanina, around more than 2.6 family food packs, 2.6 million, sorry, 2.6 million family food packs ay nakapreposition na sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa katunayan nga po, meron tayong mahigit 20,000 family food packs na nakapreposition dyan lamang po sa Batanes Island. Alam naman po natin na isa ito sa talagang makakaranas ng hagupit ng Bagyong Nando. And bago pa man
bago pa man magkaroon ng bagyong Nando o bago pa may deklara na siya ay isang tropical storm ay um, meron na po tayong mga naka-preposition na goods. Kahapon nagpahatid tayo, nakarating kahapon yung mga pinahatid natin na mga karagdagang food packs para naman dyan sa Cagayan region na kung saan meron na tayong mahigit 140,000 family food packs na naka-preposition dyan. And also in the Cordillera Administrative Region, meron po rin tayong close to 80,000 family food packs na naka-preposition dyan. Kahapon din po dumating yung karagdagang food packs na ipinahatid natin dyan. There's 4,000 family food packs na nakarating po sa warehouse natin sa Kalinga, and another 1,000 naman po na nakarating naman sa Benguet warehouse ng DSWD. So again, ito po ay karagdagan dun sa mga nauna ng naka-preposition dahil ang kautusan ni Secretary Rex Gatchalian ay tiyakin talaga na sufficient yung ating pong mga resources and maging handa tayo sa pagtugon ng mga request ng mga local government units for augmentation support. So, kumusta naman po, ASEC, yung mga sitwasyon naman sa mga evacuation centers sa Northern Luzon, lalo na kadadaan lamang nito ng Bagyong Mirasol? That's correct. Meron pa nga pong mga mangilan-gilan na mga evacuees o mga internally displaced persons na nasa mga evacuation centers dulot nga po ng pagtama ni Bagyong Mirasol. But sila po ay patuloy pa rin natin pong minomonitor at binabahaginan ng tulong. Maayos naman po yung naging koordinasyon natin with the local government units sa pagtitiyak na yung mga evacuation centers natin ay may sapat po na water and sanitation health facilities and maayos yung kalagayan ng ating buong mga vulnerable sectors kagaya po ng mga kababaihan, mga elderly people, mga children, mga persons with disabilities. Regular po natin itong minomonitor with the local with our local counterpart. Again, as part of our mandate bilang nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Gayon din po, yung po mga personnel natin o mga kawani na mga deployed as quick response team members ay umiikot at nagmo-monitor nga po ng mga sitwasyon ng mga evacuation centers. Again, para matiyak na maayos po yung kanilang kalagayan at ano bang pong mga karagdagang interventions ay maipahatid po natin. ASEC, from time to time, makikipag-ugnayan po kami sa inyo para kamustahin yung kalagayan ng mga kababayan po natin, lalo sa Luzon area. One last point na lang siguro, any message para ho sa nangyari pong kaguluhan kahapon? Medyo marami-rami yata mga kabataan, yung nasangkot ho dito. Sa initial statement ng Philippine National Police, 19 ho yata sa kanila nahuli, ASEC. Well, currently, Bombo Genesis, we're verifying the information sapagkat meron naman po tayong mga pinahatid na mga kawani kahapon to do the interview doon sa mga nahuli nga po. And tinitingnan natin kung ano yung kaukulang interventions para po doon sa mga nahuli. But maka-importante dito, maprotektahan din yung kapakanan ng mga kabataan kung meron po talaga ma-establish na mga minors na mga involved. And we will make sure that our attached agency, the Juvenile Justice and Welfare Council, will be looking into the situation and yung pong kung may mga minors nga po na mga involved, of course, dadalhin po natin sa ating mga bahay pag-asa or yung mga residential care centers for CICLs para dito po lalong ma-assess at mabigyan po ng tamang aksyon. Okay. ASEC, once again, maraming salamat for joining us this early sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo, ASEC. Maraming salamat din po, Genesis. And of course, ang DSWD po ay naka-red alert, naka-super red alert po kami to ensure that we provide the needed assistance for all those who will be affected by Typhoon Nando. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito sa dalawang issue. Yung una, ito hong nangyaring itong kasalukuyan na lagay po ng ating panahon, Super Typhoon Nando, na nasa dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon area, at yung pong nangyaring kaguluhan po kahapon kung saan ay nasangkot ang ilang mga kabataan.